Subaybay ng MPL Philippines. to Stay safe, Mobile stay dry. Legends. Manood kayo ng laban na to. Kaabang-abang, may mga bagong ipinakita ang ating mga kabilang kupunan. Ngayon naman ay Mensitar para sa kupunan ng Aurora na gagamitin ni The Hitman Renny J. Wow, bago na naman ang ating nakita kahapon. Si Chakno ang nagbigay daan sa mga kakaibang pick katulad na lamang ng Beleric. But this time around, may bago na naman tayong makikita. As you said, the Mensitar coming in from Renny J. Isa sa mga roamer picks na anti-dash kung tutuusin. Kung iisipin mo, ang ganda nga naman at gagana siya, no? Kung itatapat mo kay Flap TZ, even kay Kyle TZ, kasi nga naman yung panakas nila design or nakaatang doon sa mga dashes na meron sila. At ngayon ang tanong na hindi ko alam yung sagot sa totoo lang. Counted ba as movement ability yung Infernal Pursuit? Oo nga, no? Pero mamaya rin si Sodi na kasi si Edward ang napuruhan at ang unang dugo ay makukuha ng Falcon AP Bren. Falcon AP Bren setting up the pace pero mukhang may gagawing sagot ang Aurora doon sa may bandang gold lane at hindi nila tinuloy yun. Rumekta na lang ng mid lane. Libreng first blood ang nakuha doon ng Falcon AP Bren. Kaya naman mukhang mag-e-enjoy si Flap TZ ng pagpaplato ng saglit. Ay! Renny J na pa-flicker. Ang sakit no na naramdaman din ni Renny J yung damage pero nararamdaman ni Domeng yung mga models habang normal hits lang ang sinasagot dito ni Super Marco. Okay, any moment pwede siyang tumalon at pwede niyang ihatid si Super Marco. Pero re-respeto muna sila kasi ang lalim niyan. Available pa naman ang flicker para dito kay Domeng. Nakapag-regen na rin ng bahagya at ayan na nga. Safe muna ang gold laner ng Aurora. Punta tayo dito sa may bandang mid lane. Yue and Ogwen mukhang nagbabanatan na dito. Renny J still looking for that ulti. Kalahati na pala ang buhay ng pinakaunang pagong ng larong ito. Okay, level 4 na si Yue dito habang level 3 pa rin si Renny J. Unang pagong ay nakuha na ni Kyle TZ. At talunan muna. Nagamit rin ng Nether Realm. Diversion? Habang may diversion play din na isasagot. Few nag-aabang lang ng lalapit sa kanya. Hindi naman tumama yung kanyang dispersion. Pero ngayon ay kakalma ang Falcon AP Bren. First blood, first turtle. Ang mga unang objective ng larong ito ay nakuha na ng Falcons AP Bren. Kaya naman kakalma muna ang Land of Dawn. Konting reset para sa parehas na kupunan. Mukhang maghihintay na sa power spike ng mga bulletproof gold laners natin ang parehas na kupunan. Buti na pag-usapan natin yan, no? Kasi kung power spike ang pagtatalunan, early game, ako para sa akin kung bulihan ng pag-uusapan, Super Marco ang makakalamang dito. Mothers lang iangat mo lang, may extra time ka na kagad na makakuha ng resources. Kasi ang hirap lumapit dyan di ba? Oo, at saka yung inspire pa, the moment na maggitnaan kayo ng Chakadal o yung si Models, napakasakit ng damage na lalabas sa isang Melissa. Pero tandaan natin na ang inspire ay offensive spell. Ibig sabihin nito ay pag nahuli siya ay most likely mahihirapan siyang makatakas. And by the way, ang huling beses na nakita natin ang Mensitar ay mula pa sa Season 11 na ginamit ni Miko na nasa Smart Omega ba during that time against Echo in the regular season. Matagal-tagal na rin pala ito ang King's comeback para sa Season 14. At tingnan natin kung may pagbabalik ba na aabangan ang Team Aurora dito. 1.2k ang gold lead. Pero dun sa may bandang itaas, may konting banatan na nangyayari. Pero sabi dito ng Falcon AP Bren, tara na kaya, puntahan na kaya natin yung top lane. Ayan na, 4 na tao. Okay. Isang Domeng lamang. Oh, Paano no. ka mabubuhay dito? Oh no, nagamit na rin dito yung si Batna. And this time, may magbawi. King's calling! Napagtulutuluan nito ang Falcon AP Bren. Habang nagamit na rin Nether Realm. Atras muna, flicker out mula kay Few. At nailigtas nila si Domeng. Pinagtutusok sa loob ng King's Calling. Unang patikim ng Mensitar ni Renny J. 3 pa yung natamaan sa kanyang napakalupit na hook. Ang masarap sa hook ni Mensitar, mabagal man, pwede namang pangmaramihan. Yun nga, no, kumbaga tutuhugin kayo, malapis ball Oo. ang usapan dito. Uy, pero may tuhog din na ginagawa dito si Edward habang talon. Wala kay Flap, Demon Kite will secure that second turtle. Ngayon, atras muna sila. Hindi, nakikipagsabayan si Flap TZ na magasya doon sa laban na yon. And this time ay transition dito sa may top lane na medyo tahimik ang banatan. Lagi lang may sagutan pero laging yung mga rotations mula sa Aurora at Falcons AP Bren, nagkakabasahan sila sa gold lane at laging may nagre-respond. Slight na suntukan dito sa XP lane pero alam naman nating parehas, huwag na tayong maglokohan ay hindi naman mamamatay yan kung mag-isa lang. Wala pa talaga yan, no? Kaya nga, kung papansin natin si Flap TZ, no, naka-purify siya para lang maiwasan din at makatakas dun sa mga plano dito ng Team Aurora. Ngayon, na yung 1.5k gold lead ng Falcons AP Bren ay bumaba na.
Oo. Mayroong diversion Ayun na play. naman. Si Renny J ay nakaabang at hindi tinuloy ng Falcons AB Bren yun. Wait lang, retribution from Kyle Easy. Dispersion rotation mula Oy! kay Q. Di kang pamatuhog. Munti ka na. Pero again, mabagal ang hook ng isang main setter, no? Pagka nakaliko ka ng konti at hindi na ata makakaliko pa, par. Naku, kinaatay bigla yung kabayo doon. Hindi na nakaalis at nakaalpas. Pero si Renny J, nagpapanggap na damo dyan. Nagpapanggap, kaya gumalaw, pre. Few, hindi nila chinek at mukhang nahuli si Kapitan. Naku, pwede niya ilabag dito yung King's Calling. And si Yue ay nakabackup din. Iniligtas muna ni Ogwen. Pero critical ang buhay ni Doming doon sa may top lane. Pero habang nangyayari pala yun, may 1v1 dito sa may bandang gitna. Demon Kart and Flap TZ. Pero aatras na muna si Flap dahil siya ay duguan. Respeto na lang sa parehas, no? Alam nila na parating na ang backup at si Renny J naman ang nabigyan. Parating na naman pero King's Calling ay nagamit kahit easy. Paano ka makakatakas? And this time mamamatay. Hindi tumama yung si Bata. Mula kay Doming. And mamamatay si Renny. Flicker out from Yue. Tatagos na sa may pader. Hindi na mahahabol dito pero may diversion play. Sila na pinaplano. At Yue! Mapapatay ni Super Marco. Grabe yung damage na nanggagaling kay Super Marco. Yung offensive capabilities na meron ng Falcons AB Bren dito ay nararamdaman ng taga ng Aurora. At tuloy-tuloy pa ang laban sa Turtle Pit. Naku po, andun yung mga nakap. Demon kay kailangan ng tumakbo ng puset. At makakasurvive siya at makakakapit doon sa Torres sa may bandang ibaba. Yung Turtle ay buhay pa rin. Yue with those pokes. Hindi pa ganun bumabaon at bumabakat. Yung mga ghost burster niya. Pero yung hugot ni Renny J, hindi tumama. Ayan na nga, kailangan ng abangan kung makakahuli nga ba si Renny J. Half HP on this Turtle at mukhang kukunin na nga dito ng Falcons AP Bren, pero may trade-off na mangyayari doon sa taas. Okay, may 1v1 doon sa may taas. Habol na rin si Pew dito. Doming, naku, mali ng dadaan ng damuhan. At si Pew ang makakuha ng kanyang kill. What a rotation coming in from Few. Nahanap nila si Doming and that's the first net. Again, itong dalawang gold laners natin ay mahirap patayin. Yeah. Napaka-rare magkaroon ng deaths ni Doming at ni Super Marco. So malaking bagay na napitas sila ng Falcons AP Bren. And for Aurora, para makapag-recover sila, kailangan siguro nilang makahanap ng mga prime targets na ilagay sa loob ng King's Calling. O yun na nga ito. Si Flapping si ba magiging prime target? Ay, Parang hindi hindi. ata. Nakikipagsabayan lang habang nailagabag yung King's Calling. Ogwe nandun. Susunduin lamang si Flapping sa may sticker ng kanyang sariling sticker. Super Marco. Tinake down na yung Torres. Ayan na. Super itaas. Yung Eagle. Tatlo na naman! Wow! Sinama pa din si Flapping. Nagdadabog na. Sino ngayon nagsusupalpal dito kay Flapping? Tamang dakdak lang. At nandun yung si Bat. Walang tinamaan. Flap TC atras din lamang. Pero wala ring aabutan yung si Bat. Mula dito kay Renny J. Knock from Kyle TC. Buti nilang wala pa doon si Pew at si Super Marco. Pero malaya nilang makukuha yung Torres sa gitna. Napakagandang pag-trade na lamang ng mga Torre pero nakalamang pa rin ang Falcons AP Bren. 2.4k gold lead already. Ramdam mo na talaga yung damage na nanggagaling din pati kay Kyle Casey. Partida hindi pa nga nagamit yung Inspire doon pero napakaganda ng pag-disengage ng Aurora. Hindi sila masyado nawalan doon. Mga Torre lamang ang nawala, hindi mga buhay nila. 30 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord ng larong ito. At dahil nga hawak ng Falcons AP Bren ang kalamangan, mukhang mahihirapan ang Aurora. May pag-freeze din sila na ginagawa dito ng lane. At 15 seconds na lang naman eh. So mabilis na lang ito para sa Falcons AP Bren. Control lang ng minion flow. At actually nag-i-start na rin sila magsama-sama if ever man. Kasi madalas ang nagiging call dyan, sige guys, -1 muna tayo. Kahit isa lang mapitas natin, pwede na. Oo, pwede na talaga dahil in a 4v5 scenario, baka ibigay na nga lang sa iyo yung Lord. But this time around, 5v5 ang ating matutunghayan para sa pinakaunang Lord fight ng labang ito. Edward nakahanap ng isa, Certain Eagle na gamit na rin. Okay, atras sila dito pero puno pa ang buhay ng mga members ng Team Aurora. Habang andun yung mga dogs pero si Pew ay nahuli doon. Nailabag na rin yung Deadly Cash. Ngayon mamamatay rin si Edward. Napaka-deadly talaga dito yung Super Marco. Kailangan matras si Demon Kite. Pero hahabol pa rin nandun yung mga dogs. Ang sakit. Isa pa. Pero hindi aabutan. Flap DC. Hindi rin tumama yung knock-up na nailigtas ng Team Aurora ang kanilang main jungle pero ibibigay at malaya na itong makukuha ng Falcons AP Bren. 1-for-1 trade para doon sa Lord. At Lord ay mapupunta sa kamay ng Falcons AP Bren at hindi na ata kakayanin pang mag-split dito si Domeng dahil delikado. Hindi nila alam kung nasaan si Julian, hindi nila alam kung nasaan si Flap. Kaya naman magbabak na lamang ang Aurora MLBB at dedepensa sa pinakaunang Lord push ng Falcons AP Bren. Tandaan natin, ang inilalaban ng Falcons AP Bren ay masecure yung kanilang playoff slot. Kapag nakuha nila itong laban na ito, matik
dire-diretso na sila dito. At ang Team Aurora naman, additional kits para sa kanila! Pero si Demon Guard ay hindi na nakahampas. Habang si Edward umaatras, hindi rin naman no. doon ng si Bat. And si Edward, ay kailangan lang lumayo yung nakap, hindi tumama doon. Ay! Kailangan matras. Doming nakaka-free. Pero ang sakit na rin ng mga pokes from Falcons AP Bren. 4.3k ang kanilang goal lead. Pwede mag-transition sa may bandang gitna. At yung Lord ay malaya pa rin nagmamarcha sa baba. 12 seconds para dito kay Demon Kite para magkaroon ng 5v5. At mukhang buhay pa nga ang Lord kaya gagamitin ito ng Falcons AP Bren doon sa may bandang ibaba. Yung mid lane ng sunod nilang pupuntahan. That's another turret down. Inhibitor sa taas. Biglang pumunta na rin sila. Pressure all around para sa Falcons AP Bren. Pero magandang pagdepensa mula sa Aurora. Well, para sa akin, Falcons AP Bren, pasabog naman din nila yung mga aura nung mga tore na yon. Tumama yung Spear of Destruction. Pero wala pang lakas ng loob si Doming na sumama at humabol doon. At isa pa dami kasi ng pagod si Bren Item check na rin, no? May damage naman na nahawak si Doming. Ay, oo. And compared dito kay Melissa, kaya mas nararamdaman natin ang sakit ng Melissa ngayon ay bukod sa lamang ng item dito, may Wind of Nature na siya, ay meron din siyang hawak na Inspire. Tandaan natin, no, pag tumama ang model o yung Chakadal ni Melissa, may additional damage pa yan kasi may bumabalik sa Chakadal, may bumabalik pa sa'yo. Kumbaga damay civilian yan, mas lalo na kung dikit-dikit. Kaya naman for Aurora, pakiramdam ko ang game plan dito ay pitasin kung kaya si Super Marco. Hindi na nila kaya mag-teamfight dito, men. Oo, mahirap talaga. Pero kasi, paano mo pipitasin yung hero na hindi nagpapapitas? Unang-una, ang dami mong dadaanan dyan. Kay Flap TZ, kung papansin mo nga, parang sinasalo na lang niya. Siya na ang nagiging, dito, kung may bulletproof, siya ang literal na nagiging bulletproof dito. Actually, hindi lang bullet pati mga espada, pati mga powers. Siya na yung sumasalo talaga. Hindi naman tamang dunk. Pero tumama na rin at ay nabaging King Tolic, Saving Eagle. Di naman nakapatid ng members dito mula sa Silent Team Aurora. Ngayon, nagamit na rin yung Netherrealm. Marami mga ultimates and kits na na-expend mula dito sa Team Aurora. And yung isa sa mga pinaka-importante parte, which is yung Netherrealm, ay magiging susi ito para sa Falcons AP Bren na mag-commit if ever man. At saktong-sakto, lalabas na rin ang Luminous Lord. Ramdam pa rin ang pressure sa loob ng jungle. Papasok dito ang Matilda. Nakahanap ng dalawa din ang nakap. Nakila pa! Uy, pero si Mew ay napaatras din. Na-pin down itong si Domi. Pero double kill na kagad dito kay Flap at TZ. Ngayon, tumama yung Speed of Destruction. Pero ayaw gumuni Doming. Hindi! Doming! Joke lang Doming! pala! Kasi go siya dito. Kaya lang naramdaman niya yung dispersion, yung rotation, yung text lang na yun. Nangalahati kagad yung buhay ni Doming. Now transitioning doon sa Luminous sa Lord. Ang Falcons AP Bren. At tanong, kakayanin bang lumaban ng Aurora? Kailangan na ata nilang ibigay ng libre ito. The Luminous Lord is secured by Falcons AP Bren. Sumide lane na lamang si Doming. Pero kailangan na rin niya atang mag-back dito dahil nandyan na si Few at si Flap TZ para i-cover ang lane. Lumalaki na ang lamang ng Falcons AP Bren. 8,000 as we enter the 13-minute mark and item check na din lang. Palapit na ng lock item si Super Marco at pasakit ng pasakit ang Melissa na to. Oo nga, no, isa pang physical damage item para dito sa isang Melissa. At ngayon, bumili na rin ng Winter Crown itong si Kyle TZ. So parang ready na siya makipagsabayan if ever man na maipit kasi siya doon sa King's Calling. Pindot lang kagad ng Winter Crown. Okay na Important defense para Aray sa ko. Aurora. At napakasakit na nga po talaga ng mga miyembro ng Falcons AP Bren. Isang push at isang base lock na lang ang kailangan gawin ng Falcons AP Bren to secure a playoff spot para dito sa regular season ng MPL Season 14. Papasok na nga ba sila? Nice counter by Edward si Yue! Ganda ng mga Duckson, Yue mamamatay! Habang tuloy-tuloy pa rin si Flap TZ, wala rin siya pakialam sa nakakamtan dito ng Team Aurora. Nasakto yung King's Calling. Same with the Deadly Catch. And this time ay may ipit din sa may pilihan at pindutan na mga Winter Crown. Ngayon tuloy-tuloy pa rin ang Falcons AP Bren sa likuran. Si Edward ay mamamatay. Dalawang tutumba para sa Team Aurora. Kasama pa nila yung Lord. And meron pa sila mga minions dito sa banda kita. Let's see kung go pa sila dito. Pepreno ng saglit at transition sa baba. 20 segundos para kay Rene J! Oh! Crucial kill mula kay Doming! Oh, no. Owen goes down! At si Kyle TZ nangalahati na rin yung buhay. Nag-back na muna ang Falcons AP Bren. Mission successful pa rin naman. 3 inhibitor turret ang nakuha ng Falcons AP Bren. Pero sa Aurora, may oras silang huminga at may oras pa silang gumawa ng possible
game-turning play. Napatapak sa preno dito ang Falcons AB Brent. Alam nila na kapag ipinilit nila yon, maaari sila magdelegador. Remember, si Domeng, nararamdaman na at bumabakat na yung mga sibat na meron siya. Demon Kite, hindi man natin nakikita yung damage, pero unti-unti na niyang natutuklasan na kailangan lang pala natin gamitin yung Deadly Catch pang counter engage. Oh, at nakikita na nga rin natin na yung Aurora at this point, si Domeng ay sumasakit na. Ayan, Manakaipon na rin si Domeng, currently number 3 sa gold received na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Malaki man ang lamang ng Falcons AP Bren, kailangan pa rin kunin ng Falcons AP Bren yung tsansa na pitasin si Domeng. And the same goes for Aurora. The moment na makuha nila si Marco, yan ang pinaka-importanting pigo na pwede nilang makuha in this game. 30 segundos bago lumabas ang sunod na Lord. Hindi pa naman ito yung Evolved Lord. Yeah, hindi pa yan. Kaya nga kailangan ding alalahanin dito ng Team Aurora kung paano ba nila kukontrolin at makapunta doon at makakontest doon sa Lord. No? Inuna na nila yung wave ng minions and again, kakatapos lang at kakagaling lang ng Falcons sa AB Brent sa isang panalo na punong-puno na mga minions na bumasag ng Torre. So kailangan maging mindful dito ng Team Aurora about doon sa wave ng minions. Pinadala nila si Domeng sa may bandang ibaba. At saktong-sakto yan dahil may Spear of Destruction naman. Ang tanong pa, paano ang entry dito ng Aurora? Conceal na gamit na. Demon Kite nandun sa may bandang likod, may namandohan na. Spear of Destruction, tatama nga ba? Hindi! Hindi tumama doon. 4v5 ang magiging laban. Kailangan mag-out dito ng Aurora. Nakamit na rin yung Nether Realm ngayon. Go ata ang magiging signal dito ng Falcons AB Brent. Si Domeng, nilakad na lang. Si Flap TZ, talagang sumusugod. Wala nang pakialam doon sa damage ng Team Aurora. And this time, ay makukuha na ang Lord. Pero lumabang rin with the diversion play. And this time, dalawa kagad na nakuha ni Super Marco. Kailangan kumapit ng Team Aurora. Binigla na nila right after the Lord take diversion play. Nandyan na rin yung minions. Hihintayin pa kaya nila yung Lord o tatapusin na kaya agad nila ito. Domeng, bumabanat na. Ogwen, mababa. Flap TZ nasa harap. Playoff secured na ba ang Falcons AP Brent? Kalahati ang buhay ni Flap TZ dito. Wala na yung main damage dealer ng Team Aurora. At playoff secured ang Falcons AB Brent.